Hello everyone! Welcome back to my channel, and today mag-unbox and review tayo ng Canon PIXMA E3 470 wireless in one printer. Ito yung klase ng printer na hindi mo na kailangan gamitan ng computer para makapag-print. By the way, ito nga palang Canon printer, nabili ko sa mismong Canon flagship store. So kitang-kita nyo naman na nakasecure yung pag-pack sa kanya, doble-doble yung bubble wrapper niya. And at the same time, yung pinaka-box ng Canon, naka-sealed pa siya. So, legit siya na from Canon. And medyo nakahinga ako ng maluwag kasi before ako nag-unbox today, nakapanood pa ako sa TikTok ng mga iba yung laman na dumarating. So, kaya napabilis ako ng pag-unboxing sa isang araw pa sana. So, kitang-kita nyo naman, napaka-secure ng packaging niya at naka-sealed pa yung box. So, ibig sabihin, talagang legit yung nagpadala, and of course Canon na flagship store ito, and dumating siya after placing my order after ilang days lang. So last December 21 pa ito, pero ngayon ko lang na-upload yung unboxing niya. What I like about this printer is aside from the fact na mura siya, pwede kang mag-copy, mag-photocopy ng mga documents, mag-print, of course. Para siya sa mga students, pwede kang mag-scan, and na-try ko na rin mag-print ng mga colored, and okay naman. Ganda naman ang quality ng print niya. Siguro depende rin sa gagamitin mo na paper. And also nakita ko rin sa ibang mga videos na pwede kang mag-print ng mga photos. So pwede yung 3R, 4R, and yung 5x5 na size ng photos. Ang kasama nga pala dito is yung power cord at yung pinaka ink cartridges niya. Isang black at isang colored. Hindi ko na napakita, pero ito yung itsura niya, and right na nagpiprint ako. Nakita niyo colored yan. It's an important document na piniprint ko. And then, na-try ko na rin na mag-print from PDF file. Mas mabilis siya if connected siya via 6-in-1 hub. Kasi pwede naman talaga yung wireless connection. Ang problema, hindi siya ganun kadali mahanap. So, may time na nagtatagal ako kasi hindi niya ma-find yung printer na to, nagkakaroon ng error, or hindi niya talaga ma-read or mahanap yung printer kasi i-connect mo pa to dun sa router ng Wi-Fi connection mo. So, sabi ko, bakit kaya ganun? So, wala pa akong steps na nakitang madali para mag-print siya agad. So, ang ginawa ko na lang is nag-try na lang ako ng 6-in-1 hub na connector para direkta siyang nakakonect between the smartphone and yung printer niya. So, ito yung 6-in-1 na hub. Hindi lang ito yung pwede mo i-connect. Marami siyang slots for micro SD cards and all. Ipapakita ko na lang in my next video ang review about don. So far, this is the print from the website. So, ang bala ko is yaan ako siya. Ilalaminate ko. O, diba, social? Pero depende pa rin sa gagawin kong project. So, na-print ko lang siya dun sa regular na bond paper. Ito naman, nag-print din ako from a PDF file. So, mas mabilis lang talaga siya kapag nakakonect. Pag wired yung connection niya from the printer and yun sa smartphone. So, ito siya. Kita mo kaagad online. Pero pag wireless connection kasi, minsan ang hirap mahanap. So, ito yung mga kailangan mong gawin for documents. I-click mo lang yun, tapos lalabas na. And then, once matapos yung print, ito siya from PDF file. Tapos, ito yung hard copy niya. So, maganda yung quality ng print. Pwede na. Ito yung 6-in-1 na hub. Yun yung mga slots. And, mas mabilis ang connection niya if wired yung gagamitin. If ayaw niya na mag-print through computer, pwede naman sa smartphone. Type-C yung connector kasi Android yung phone ko.
So, connect ko lang siya doon sa, yun. Kasama na to sa printer. And then, ito yung mga buttons, pipindutin. Pinakamadali lang talaga yung mag-photocopy kasi pipindutin mo lang siya directly dun sa printer mismo. Ito yung pinaka-scanner niya. So, yun ang pinakamadaling gawin. And in my next video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin or mag-print using this Pixma. This printer is great for students, pero yung print niya hindi naman ganun ka ganda yung quality, pero okay na for students.